At kaugnay pa rin po ng IED na natagpuan malapit sa US Embassy. Kasama po natin ngayon si Police Superintendent Marisa Bruno, tagapagsalita po ng MPD, kaugnay ng iba pang mga detalye. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Jiggy, at sa ating mga taga-sumusubaybay ng inyong programa. Apo, ma'am, dito sa pagkakakita nga dun sa IED, yung unang statement ng MPD ay sinasabi na parang wala siyang kakayang sumabog. Pero bandang uli, nagpa-press con si PNP Chief De La Rosa na parang talagang sasabog pa itong IED na ito. So bakit po nagkaroon ng ganong versions? Dahil nga po kanina, doon sa immediate po na responde ng ating mga polis, ay agaran lamang po nilang sinakuluhan na tunay pong hindi sumabog ito na maaaring makapekto pa sa iba nating mga motorista o kababayan. At pagdala naman po sa ating himpilan at sa kanilang initial na pag-aaral po, nakita po nila na dito po sa bahagi na loob ng sinasabi nating mortar ay meron pong naka-embed na sinasabi nating blasting cap, na ito po sa lahat po ng kabuuan po ng kumbaga kabuuan ng kung paano mo gawin ng isang bomba, na ito ang magsisilbi pong triggering or magpapasabog po dun sa bombang ito, na maaring talagang posible siguro na ma-intention din na sumabog o pasabugin. So possible ho na hindi lang talaga, kumbaga parang pumalya lang, pero talagang ready siya na sumabog po, ganun po ba? Pwede nating sabihin na ready po siyang sumabog. Opo. Yung nakita ho natin na yung mga taga-EOD naka-bomb suit, yung ganong klase yung suit ba ay kaya yung gantong kalalakas na talagang mortar na yung ginagamit, at kumbaga sa Kevlar, anong level po ba ito? Ito po nga ginagamit ng ating mga personnel po, itong ating mga specialized dito sa ganitong klase ng mga insidente. Masasabi po natin na ito ay sapat para sa ganitong mga pangyayari. Ito po ay ang kanilang regular na ginagamit kapag tayo may banta ng anong mga bomba o pagsabog dito sa atin sa AOR ng Manila Police. Opo. Sa ngayon ho na, yun nga, yung possibility na may grupo, may mga cell na naririto ngayon sa Maynila, maaaring magtanim ulit ng IED. Paano po ang pagbabantay sa mga malalaking installation, embassy, mga pantalan, at iba pa po? Higit sa mga ating pagiging maigting na pagbabantay dito sa Manila Police, sa AOR natin, mas lalo natin paigtingin ngayon ang ating patuloy na pagbabantay. Hindi lamang dito sa mga area na kamukha ng embassy, mangyari din po sa lugarin po ng kung saan ang mga tao ay doon nagtitipon-tipon. Alam naman po natin ang ating AOR sa Manila Police District ay talagang dinadagsa at pinupuntahan ng maraming tao. Ang isa lang po ang ating masisigurado at sinisigurado nga natin sa publiko na ang pangyayari po kanina ay pinamumunuan po ng Manila Police District, at makakaasa po sila na ang pamunuan po ng Manila Police ay patuloy na magbabantay, magbibigay ng seguridad para sa ating mga kababayan. Salamat po, ma'am, sa pagkakataon at update. Si Police Superintendent Marisa Bruno, tagapagsalita po ng Manila Police District. Samantala, sa puntong ito, makakausap naman po natin sa linyang telepono si Major Filemon Tan, ang tagapagsalita po ng AFP Western Mindanao Command. Major Tan, magandang hapon po sa inyo. Sir Jiggy, magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon din po. Apo, dito po sa ginagawang opensiba ng AFP laban sa Maute Group, ngayong hapon po may mga reports na may mga sugatan din po ulit sa panig ng mga sundalo. Ano po ang update po dito? Sir Jiggy, actually, after lunch kanina, nagkaroon tayo ng update. So, nagkaroon kasi tayo ng assault sa isang position nila. Nag-incur tayo ng a total of 13 na sugatan sa panig ng gobyerno. At sa kalaban naman dito sa Maute Group ay meron na silang 35 na killed. So, yun po ang latest details natin sa ngayon. Apo, yung sa 35 na patay po, paano po ito? Meron hong na-retrieve po yung actual na mga labi ng mga taga-Maute Group, o sino po ang nag-supply ng ganong impormasyon po? Actually, sir, hindi naman po natin kailangan i-recover yung katawan, kasi wala rin naman po yung use sa atin, Nakikita po natin yan through observation na po ng snipers natin at saka po itong mga observers natin. So,
Meron din po tayong mga binoculars na kapag nag-take po tayo ng firing positions at pumutok tayo, nakikita po natin yung kit. So, yun po, isa po, nakikita natin na kung paano sila kunin ng mga kasama nila. At yung iba po, eventually, upon clearing yung mga positions, sila makuha yung kasama nila, yun po, nagkakaroon po tayo ng body count na tinatawag. Apo, base po sa pakikipaglaban ng mga sundalo ngayon, ay gaano kalakas po ninyo maidi-describe? Gaano kalakas po ba itong Maute Group base sa armas at dami ho nila ngayon? Well, alam niyo Sir GJ, alam naman natin na talagang kaya natin ang laban na ito. We have ample forces and we can also add kung kinakailangan. Ngunit hindi naman po natin dapat basta maliitin sapagkat kailangan po nating itrato ng maayos ito. Kung tayo po ay tinatrato natin na kayang-kaya natin, baka po ang mangyari ay mag-relax po tayo at ma-aksidente yung mga sundalo natin. So, calculated po ang galaw natin dito. Kaya natin yan. Pero siyempre, sir, dahan-dahan po tayo. Apo, at bilang panghuli ho, ano ang mensahe nyo rin sa mga kababayan natin dyan sa may Lanao del Sur? Paano po ba? Sinisecure ho ba yung ibang mga bayan dyan para hindi ho makatakas yung Maute Group? Opo sir, meron po tayong mga positions na nag-conduct tayo ng operations, blocking operations para hindi mag-spill over itong Maute Group. Binabantayan po natin yung tinatawag nilang mga withdrawal routes na pwede nilang takbuhan. Huwag po sila mag-alala. Alam naman po ng ating leaders dyan, ang 103rd Brigade na pinamumunuan ni Colonel Murillo. Alam niya rin po kasi nangyari na po yan noong nakaraan. Alam na po kung paano po i-handle yan. It will just be a matter, sir, ng panahon lang naman. So maingat po tayo dito and eventually, sir, we will finish this sa lalong madaling panahon para po makabalik naman yung mga na-displace po natin ng mga kababayan. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Major Filimon Tan Jr., tagapagsala po ng AFP Western Command. Salamat po. Samantala, isa pang apela laban sa pag-iimlay kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani ang inihain sa Korte Suprema ng ilang grupong tutol dito. Git ng National Union of People's Lawyers at mga biktima ng martial law. Labag daw sa saligang batas ang pagpayag ni Pangulong Duterte na imlay doon si Marcos. Tinukoy ng mga petitioner ang Article 2, Section 27 ng 1987 Constitution kung saan nakasaad na gagawa ang Estado ng mga positibo at epektibong hakbang laban sa korupsyon. Niling ng mga petitioner na pag-aralang muli ng Korte ang desisyon nito na walang nagbabawal sa pag-imlay sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Iginit din nilang hindi maaaring sabihing moot and academic na ang paghain nila ng apela dahil lang nailibing na ang dating Pangulo. Kung ibabasura raw ang kanilang apela, tila pagkonsinti raw ito sa anilay maleficent behavior ng mga Marcos sa madaliang paglilibing. Nagain na rin ang apela sa Albay Congressman Edsel Lagman para sa mga pamilya ng mga desaparecido ng martial law. Ipinunto niyang walang ibibigay na closure ang pag-imlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Mali rin daw na ibatay ang desisyon ng mayorya sa AFP Regulations G 161375 dahil hindi raw ito epektibo hanggat hindi na irerehistro sa Office of the National Administrative Registrar. Ang ilang labor group naman nagkakasa ng protesta laban sa Heroes Burial kay Marcos sa November 30, Bonifacio Day. Mula Welcome Rotonda ay tutungo sila sa Mendiola sa Maynila at sinusubukan pa po namin kunin ang panig ng mga Marcos kaugnay po ng usaping ito. Samantala,